Good day sa inyo mga paps. So magpapalit tayo dito ng replacement na ball race. Yung pinili kong brand is Sontal. So dito ulit tayo sa balkon mag-aayos ng motor. So para itong Sontal brand, maganda raw ito subok na. Kaya ito yung napili ko. All goods naman siguro to. Basta pang Yamaha lang talaga. Same lang ata sila ng Sniper at ano. So pakinggan nyo itong mga paps, yung lagutok ng aking stock ball race. Di ba malagotok? Yun yung pinoproblema ko. Dati kala ko front shock lang Nung nirip ako, meron pa rin. So ito yung pinalit ko. So sa pagpapalit pala ng ball race mga paps, tanggalin nyo naman yung lahat ng mga kahan para walang sabagabal. So ito yung stock na ball race. So tatanggalin natin yan. All goods pa naman yan pero may lagotok na. Siguro maluwang na yung mga bola. So ito yun, nabaklas ko na lahat. So ito yun, hugutin nyo lang yung T-post. Tsaka ito yung pagkakasunod-sunod ng ball race ng bago. Sundan nyo lang to para hindi kayo malito. So para ito yung stock, Japan pala to, Koyo brand. May number naman yun dyan sa uli. Parehas naman ang number dyan ng ipapalit nating ball race, kaya hindi kayo malilito. Yung ibang yung ibang fittings lang yung dito ilalagay itong stock na bearing dun yung sa ilalim na ang ating ng chassis. Dito yung nakalagay. So make sure lang na nasa taas yung yung may tatak na, tapos sa ilalim yung parang lagayan ng bearing. Tapos ito naman ilalagay niyo yung itong bearing. So dito pala, ito sa taas to, takip dun sa ating ball race. So ito yung napili kong brand kasi subok na to. Meron ding tong free na grasa. So far maganda naman ito. Sa pa lang, sa tingin pa lang niya okay na, all goods na. So konti lang yung free niyang grasa. Dagdagan nyo na lang if ever na gusto nyong damihan. So ito yung nasa ibabaw. Lahat papalitan natin yan mga ba. Pagkasunod-sunod na yan, hindi dapat yan magkakabaliktad para walang problema. So ayan, dito yan ipapasok mga babs. Basic lang dito yung pagpasok sa taas. Yung sa ilalim yung mahirap kasi kailangan nyo pang pukpukin tsaka ilapat talaga dun sa sa ilalim ng chassis. So ito yung mga tinanggal kong mga pyesa, yung front shock, front mags, tsaka inalis ko na dito handlebar. So gamit lang kayo dito ng panikwet, yung mahaba, yung make sure na aabot dun sa tatanggalin yung housing ng knuckle ng ball race pala. Knuckle bearing tsaka ball race pareho lang naman. Magkaiba lang dun sa hugis ng bola nila. Yung knuckle bearing is yung parang tubay siya, hindi siya yung pure na bilog. So ito yung ilalim. So ito yung ilalagay natin. Dito pala sa ilalim pala nito, ito kaysa dun sa Koyo, mas malapad, mas manipis to kaysa dun sa sa stock na Koyo, mas malapad siya. So try nating ipit kung okay naman. So ito yung pagkakalagay dito. Make sure na nasa ilalim tong housing tsaka yung bearing. Ito yung number, makikita nyo naman sa last is 48. Meron ding number tong itong Sontal. Makikita nyo naman 48. So kaya hindi kayo malilito dyan sa pagano. Pero make sure na para kayo, pagkakasunod-sunod dapat malaman nyo doon sa pagtanggal. So dito kailangan mo tong ilagay itong goma, parang oil seal na to, parang dust seal pala. Tapos tsaka na naman tong ilagay na housing ng bearing. So sa pagkakalagay nito,
Lagyan nyo lang ng grasa para diretso talaga pagkababa. So kapag hindi nyo pa maibaba talaga, ano nyo na lang, pukpukin nyo na lang gamit yung stock na housing para mag-fit dun sa ilalim. Tulad nito, ginamit ko lang tong stock na housing, pinabaliktad ko lang para mapukpok siya. Kasi hirap naman na pukpukin yung side by side ng bearing mismo na ikapalit. Dapat meron kayong yung luma, doon yung pupukpukin. So ayan, nailapat na natin. Pag nailapat na natin na hindi matanggal, sikwatin nyo lang ng flat screw. Pag natanggal na yan, okay na yan. Kailangan nyo lang dito ang pukpukin to. Gamit lang kayo ng martilyo. Yung pagpupukpok nito side by side ng hindi sa isang posisyon lang, para hindi siya kumbaga paikot. So natanggal na natin. Nailagay na natin din yung housing na lagayan ng bearing. So ito yung ginamit yung pamukpok. Make sure na pababa to. Ito yung sa stock. So yan, make sure na punasan nyo lang para mawala yung mga kumapit na mga buhangin. Tsaka nyo nalagyan ng bagong grasa. Huwag kayong magtipid ng grasa dito mga paps. Para hindi kayo para mas smooth yung yung paikot nyo ng steering. Hindi matigas. So ito yung yung bearing. Make sure na yung nasa flat, yung nasa ilalim yon, yung paumbok. Ito yung nasa ibabaw. Kaya wag niyo yung pagbabalik ta rin. So ipasok na natin. So ayan, fit na fit. Tsaka lagyan ulit natin ng grasa. So ayan, pinapagit ko yung bearing habang dinidiinan ko ng kamay na may grasa. So kapag okay na yan, pwede natin doon isalpak sa ating chassis. So ayan, all goods na. Pwede natin ibalik doon. So ito yung pala, nailagay na natin yung housing sa loob. So para manipis to kisa sa sa stock, kasi yung stock parang malapad siya, mababa, makonti. So ito yung posisyon ng ng mga bola. Make sure niya ipasok nyo dyan sa loob. So ito pa lang yung yung nasa taas mga paps. So parang meron din tong pagkakasunod-sunod. So itong last, ito yung ilalagay nyo dito sa chassis. Ito yung pinakauna at pinakalas na na housing, kumbaga. Una yung ilalagay, tsaka last na tatanggalin. Yun. So gamit lang kayo ulit ng pamukpok, gamit itong stock na housing ng bearing para hindi madamage yung bearing natin. So ayan, nalagay na natin yung housing bearing natin. Tsaka na yan itong ilagay na na bearing natin. Itong bearing, tulad din yung nasa ilalim. Make sure na nasa ilalim yung flat surface. So lagyan ulit natin ng grasa. Make sure lang na pinunasan nyo to para mawala yung mga alikabok na mga para hindi para hindi rough yung pag steering nyo, pag galaw-galaw ng para hindi masira yung bearing.
Yun. So pahidan lang natin. Tsaka na natin tong ilagay na bearing. So para yung flat surface nito sa ilalim mga paps. Kasi hindi ito magkakapareho. Parang medyo flat yung sa ilalim. Yung sa ibabaw yung paumbok. So ayan yung position yan. Tsaka na natin tong ilagay na housing ulit sa ibabaw. So nalagay na natin tsaka yung housing. Ilagay na natin tong nut. Itong nut pala mga paps, ano to may pagkakasunod-sunod to. Nilagay ko lang dito talaga sa takip niyang goma para hindi ako malito sa pagkakasunod-sunod. Kasi may pagkakasunod-sunod to. Merong tatlong nut to. Unang nut, lalagay mo yung goma, tapos ilalagay mo yung nut ulit, tapos ilalagay mo naman yung lock, tapos yung nut ulit. Kaya para hindi kayo malito, make sure na pagtanggal nyo, isunod-sunod nyo. Ilagay nyo dun sa goma para hindi kayo mahirapan. So kumuha pa pala ako dito ng isa kong grasa kasi nakukulangan pa ako ng grasa. Lagyan pa natin ng marami. So ayan, nakabit na natin mga paps. So sa paghihigpit pala nito, ayan, nailagay ko na yun din yung mga nut. So sa paghihigpit pala nito, yung unang nut dito, tsaka yung pangalawa, make sure na hand tight lang yan mga paps, or sakto lang sa paggamit yun ng tools. Kung saan yung matigas na bagay, doon na hindi nyo na sobrang higpitan kasi hindi na yan maiikot. So ayan na nga na nahihirapan ako dito magtanggal ng ng goma. Pero natanggal na rin natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Ito yung pagkakasunod-sunod. Ito yung unang nut, tapos rubber, tapos nut, tapos lock, tapos nut ulit. Yung pinaka una na nut, ito yung iniikot ko. Ito yung iikpitan nyo ng todo. Gagamit na kayo dito ng pwersa talaga. So ayan, pag naikot na natin yan, hand tight lang mga paps. Pwede rin tools, basta yung pag mahigpit na, stop na kayo dun. So ito yung pagkakasunod-sunod mga paps. So ayan na natin, naayos na. So ito, tinatanggal ko ito mga paps kasi kasi para maglapat tong make sure na yan tight nyo itong unang nut. Sasabay din tong isang takip na housing. Ito yung sa stock chassis natin na housing. Hindi ito kasama sa Sontal na bearing. Mas maganda dito yung kung meron kayong So dito mga paps, trial and error to. Once na nakabit nyo na itong lahat, tsaka yung handle post, handlebar pala, try nyo yung i-shock ulit. Tapos pag may naramdaman kayong lagotok, tatanggalin nyo na ulit. Kasi ganun din yun talaga eh. Hindi mo matitest to kung hindi mo talaga ibabalik sa dati. Kaya mahabang mahabang proseso to. Kabit baklas to. So sa sa lagay na to, inulit ko to mga paps kasi kahit sobrang higpit na ng pagkakaibit natin dito sa mga bearing, hindi talaga siya may lagotok siya, ay wala na siyang lagotok, kundi parang siya, umaalog pa rin siya kahit sobrang higpit na. Dapat nga hand tight lang to, yung sinabi ko sa ibabaw. Kaya inulit ko to mga paps. So mga discarding ginawa ko dito, yung sa ilalim, yung dating housing ng Koyo, yun yung nilagay ko, tapos the rest bago na lahat. So nawala na yung alog, okay na. Yun lang ang pinalit ko. So ayun lang mga paps. So maraming salamat. So pakinggan nyo na lang tong yung pagkakabit ko ng bearing. Wala na siyang lagotok na sound. So di ba wala nang lagotok. So maraming salamat sa inyo mga paps. Simpleng tutorial lang to. Maraming salamat.